Alam mo yon yung pakiramdam na parang ang ayos-ayos ng lahat. Isang normal na araw lang. Tahimik. Feeling mo, kontrolado mo ang lahat sa buhay mo. Pero, paano kung mali ka? Paano kung sa isang iglap, yung buong mundong inaakala mong matatag ay biglang gumuho? Isipin mo to ha, bigla kang kinailangan ng pera. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, kundi ngayon, right now, this very second. Anong gagawin mo? Handa ka ba talaga? Para mas ma-imagine natin to, halika, kilalanin natin si Juan. Si Juan, parang ikaw, parang ako, masipag, may pangarap para sa pamilya, sumasahod, oo, pero laging sakto lang. Paycheck to paycheck ika nga. Para sa kanya, okay na yon. Sapat na yon para mabuhay. Akala niya. Kaso, isang araw biglang tumunog yung telepono. Emergency daw sa ospital. O kaya naman, sa kaligitnaan na malakas na ulan, biglang bumigay yung bubong ng bahay nyo. O yung pinakamasakit sa lahat, bigla kang tinawag ng boss mo at sinabing, pasensya na, kailangan ka na naming tanggalin. Ganon kabilis. Sa isang iglap, yung sahig na kinatayuan ni Juan, biglang nawala. At doon na nagsimula yung panic. Saan siya kukuha ng pera? Yung isip niya nagkakarera na. Uutang ba siya dun sa mga 5-6 na alam niyang lalamunin lang siya ng interest? O ito, manghihiram sa pamilya, sa mga kaibigan, pero kasama nun yung hiya, yung posibleng samaan ng loob. O yung huli, ibebenta niya yung mga gamit na pinaghirapan niyang bilhin? Bawat pagpipilian, parang patalim na lalong sumusugat sa kanya. At sa gitna ng kadilimang ng gabi, habang hindi siya makatulog, iisang tanong lang yung paulit-ulit sa isip niya, saan? Saan ako kukuha ng pera? Ramdam mo ba yung bigat, yung takot sa tanong na yan? Pero teka, what if may ibang paraan? What if hindi kailangang danasin ni Juan yung ganitong bangungot? Paano kung mayroon pala siyang isang sikretong panangga, isang financial shield na matagal na sanang naghihintay na buuin niya? Ito mga kaibigan, ang tinatawag na emergency fund, ano ba to? Simple lang. Pera to na tinabi mo para lang sa mga tunay na emergency. Uulitin ko, para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Hindi to para sa bagong iPhone, hindi to para sa panglayon yon, at siguradong hindi ito para sa mga pa-sale sa Shopee. Ito yung sagot sa mga paano kong nambuhay. So, ano ang goal? Well, ang ideal na target, sabi nila, ay makaipon ng katumbas ng 3 hanggang 6 na buwan ng lahat ng gastusin mo. Oo, alam ko. Pagkarinig mo pa lang, parang nakaka-overwhelm. Baka isipin mo, wow, ang laki naman yan. Paano ko sisimulan yan? Imposible. Pero sandali lang. Pakinggan mo to ha. Hindi yung malaking amount ang goal sa ngayon. Hindi yan ang punto. Ang pinakamahalaga sa lahat, yung masimulan mo lang. Yung ugali, yung habit ng pagtatabi. Kahit gaano pa yan kaliit, yun ang game changer. O sige, ngayong alam na natin yan, pag-usapan na natin yung mismong unang hakbang. Paano mo nga ba sisimulan ang pagbuo ng sarili mong financial shield? Ready ka na ba? Simple lang to. 3 simpleng steps lang. Una, pumili ka ng vault mo, yung paglalagyan mo. Pangalawa, simulan mo na yung habit. At pangatlo, kailangan mong iwasan yung tukso na galawin yung pera. Okay, step 1, saan mo ilalagay? Well, dito sa Pilipinas, napakaganda ng options natin na yun. Ang i-advise ko, mga high-interest digital savings accounts, tulad ng GSave sa GCash o yung personal goals feature ng Maya. Bakit doon? Kasi, number 1, mas mataas ang interest nila kumpara sa mga luma, traditional na bangko. At number 2, madali mong makukuha yung pera kapag kailangan na talaga. Ngayon, para sa step 2, yung pagsisimula. Tandaan mo yung sinabi ko kanina, hindi kailangang malaki. Maraming Pilipino ang nagsimula sa simpleng goal, 500 piso. Yes, 500 pesos lang. Mula doon, saka na nila pinalaki. Ang importante, nag-umpisa sila. At ito, isang pro tip para sa'yo. Para hindi mo naisipin, para hindi ka tamarin, i-automate mo. Gamitin mo yung mga features sa app. Pagsapit ng payday, may automatic na malilipat na pera papunta sa emergency fund mo. Set it and forget it. Hayaan mo yung technology na magtrabaho para sa'yo. Okay, so nakapagsimula ka na. May laman na yung vault mo. Anong sunod? Siyempre, kailangan nating palakasin yan. Let's strengthen your defense. Pag-usapan natin kung paano mo to palalaguin. May natanggap ka bang 13th month pay, bonus, or tax refund?
Bago mo isipin kung saan yan gagastusin, ilagay mo muna yung isang parte sa emergency fund mo. O kaya ito, may natapos ka bang bayarang utang? Yung monthly payment mo doon, ituloy mo lang. Pero this time, sa emergency fund mo na siya ilagay. At huwag kalimutan, i-check mo yung fund mo every few months. Sapat pa ba yan sa'yo? Alam mo, isa sa pinakamalaking kalaban natin dito ay yung sarili nating isip. Yung sinasabi sa atin na, ay, mag-iipon ako pag mas malaki na sahod ko. Mali. Isang malaking pagkakamali yan. Ang tamang mindset, ang smart mindset, ay ito. Magsisimula ako sa kung anong meron ako ngayon. Dahil ang pag-iipon na hindi tungkol sa kung gaano kalaki ang kinikita mo, tungkol ito sa disiplina. Ngayon, balikan natin si Juan. Pero this time, ibang Juan na yung makikita natin. Ito na yung Juan na nagdedesisyong gumawa ng unang hakbang. Yung Juan na nagsimula sa 500 pesos. Dati, yung bawat araw niya may kasamang kaba, may what ifs. Ngayon, may kumpiyansa, may kapayapaan ng isip. At dumating ulit yung emergency. Ganun pa rin, bigla ang gastos, pero this time, iba na ang reaksyon ni Juan. Imbes na mataranta, humingi lang siya ng malalim. Kunuhan niya yung phone niya, binuksan yung app, at sa ilang pindot lang, na-transfer na niya yung perang kailangan niya. Walang utang, walang hiya, walang stress. Hinarap niya yung problema ng may kontrol dahil handa siya. Kasi sa huli, dito natin marirealize na yung pinakamalaking benepisyo ng pagkakaroon ng emergency fund, hindi yung pera. Hindi. Ito ay yung peace of mind. Yung pakiramdam na alam mong ano man ang mangyari, ano man ang ibato sa iyo ng buhay, mayroong kang masandalan, mayroong kang panangga. Kaya ngayon, iiwan ko sa iyo ang tanong na ito. Pagkatapos mong mapanood to, ano ang unang-unang maliit na hakbang na gagawin mo? Magbubukas ka ba ng GSave account? Magsiset ka ba ng goal sa Maya? O simpleng magtatabi ka lang ng 500 pesos sa isang sobre? Ano man yan, ang pinakamahalaga ay magsimula ka. Ngayon din, dahil ang peace of mind mo, nagsisimula yan sa unang pisong itatabi mo.